sa napakagandang awit. Allow me to share my screen po. Okay. Ako po ay nasa field work ngayon, pero maraming nakikinig. So ngayon po ay purihin natin ang ating Diyos, ang ating pong panimula ng introduction ng ating sanctuary. No? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po ngayong umaga, ngayong hapon, ngayong gabi sa iba't ibang lugar ng mundo. Binigyan kami ng pagkakataon na isa sa pinaka-unique na doctrines ng Seventh-day Adventists ay iisa, sanctuary. Tulungan Panginoon kami sa series ng pag-aaral. Maaring abutin po kami ng 5 buwan sa pag-aaral na ito. Tulungan kami, Panginoon, na makita namin ang kahalagahan ng pag-aaral na ito sapagkat this is a plan of salvation and redemption. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, sanctuary. Kung ating po makikita mga kaibigan, ang ating pong babalikan natin sa panahon ni Moses. No, alam naman natin the tribe na talagang itinalaga ng Diyos ay 12. No, 12 po yan. So sa bawat sulok po ng pinagawa ng Panginoon na earthly sanctuary ay meron pong kanya-kanya po yang kumbaga po tribe ni Manasseh, tribe ni Dan, tribe ni Ephraim, ni Benjamin, ni Jacob. Basta ganun po lahat yan, ano, kanya-kanya pong tribe yan. At doon ay hindi man po pwedeng sila ay wandering people lang sila at wala silang ginagawa, no, habang sila naglalakbay papunta ng Canaan. Hanggang sa, sabi nga po ay ng Biblia ay nagkaroon ng elimination. Sino man ang makakapasok doon sa Canaan. Yun talaga yun ang kumbaga po ay cream of the crops, ano ho. Pero hindi naman po pwedeng doon sa lugar ng ilang na lugar ay wala silang pagsamba. Kaya ibinigay po ang instruction kay Moses. Sa kaliit-liitang detalye ng mga, sabi nga po ay ng furniture, pati tela, pati kulay, ng lahat ng gagamitin po doon sa earthly sanctuary. Kasi kailangan maaralan muna natin ang earthly sanctuary bago tayo pupunta ng heavenly sanctuary. No? So itong ating pag-aaral ay introduction pa lang. At nawa po ay ating maunawaan ng gusto ito. So para sabi nga po ay in order po si Moses na mag-build po siya ng isang model na kung ano ang naroon sa langit na heavenly sanctuary ay dito rin sa lupa ay makita ni Moses na ito ang foundation ng ating plan of salvation. Kaya kung ating pong pag-aaralan ang base po ng sanctuary ay makita natin na meron itong tinatawag na outer court, meron tinatawag na holy place at most holy place. So ito po yung kabuuan ng ating pong pag-aaral at i-connect po natin ito sa heavenly sanctuary. Kaya importante po ito mga kaibigan. So may kanya-kanya po, pasensya na po kayo, it was been written in Hebrew, pero nandito naman po ang English version, ano po. May tinatawag tayo na Ark of Testimony, which is Ark of the Covenant. May menorah, yung pong 7 candlestick, altar of incense, table of shewbread, copper altar, at meron tayong copper basins. Ano. At makita natin din po dito, mga kaibigan, na may kanya-kanya po siyang ginagampanan na papel. No? Kaya importante po na tayo, mapag-aralan po muna natin ang earthly sanctuary. Yan po, no? Sapagkat ito ay bumubuo sa ating plan of what? Salvation. At alam ba ninyo mga kaibigan, sa lahat po ng ating doctrines, ano, sabi nga ay we have 28 fundamental beliefs. No, fundamental beliefs po natin yan. Iisa lang po ang sanctuary na nag-iisa na kumbaga po ay talagang lubusang ibinuhos ng Diyos sa atin sa pamagitan ng siyempre po ng lingkod ng Diyos na ginamit ay si Ellen G. White. Kasi ang Sabat, may Sabat na po. No, meron ng Seventh Day Baptist nung araw no. So meron na pong gano'n, meron mga nagtuturo sa State of the Dead.
Father, Son, Holy Spirit. Marami na po, no? Yan. Hindi po bago yan. Pero itong sanctuary po, the original po. Kaya pag tinanong kayo, what is the unique doctrines of Adventists? Hindi Sabat. Huwag Sabat ang sasagot nyo. Sanctuary. No? At naalala ko pa nga pala nung araw, no, okay, bago-bago pa lang sa gawain ng Diyos, ay mayroon po manggagawa na i-ordain. So bago i-ordain ay mayroong series of exam, written and oral. So yung pinaka-oral, kaharap po ang mga ex-com. Ay ang tanong po ay, what is the unique doctrines of Adventists? Ang sinagot po ay Sabat. So mali. Hindi siya natuloy ma-ordain. Ano ho? So kaya mapakahalaga po, hindi po Sabat ang ating unique doctrines, kundi po sanctuary. So yan po, no? So pag sinabi po natin yung courtyard, what Christ did for us. No, yan. Pag sinabi natin holy place, kasi ba, tatandaan nyo ha, ang earthly sanctuary ay i-divide into 3. Courtyard, holy place, most holy place. So yung holy place, what Christ does in us. No. At yung most holy place, where Christ will take us. So ito po yung ating buod, ano, na ating po mapag-aaralan. At walang iba na ito ay tinutukoy, yung mga sacrifice na yan, ay it really points to the cross. Walang iba kundi ang sakripisyo ng ating Panginoon. At yung mediatorial work ng ating Panginoong Hesus ay nananatili hanggang ngayon. Pero there will come a times na kung ating pong marirecall ang ating pinag-aralan na almost 1 year and 7 months. Ano po? Pinag-aralan natin 1 year and 7 months. Ay si Jesus, may panahon talaga na siya po ay aalis doon sa most holy place, sa heavenly sanctuary. So ibig sabihin po, hindi po mananatili siyang mediatorial ministry na gagawin doon. Matatapos talaga kasi magko-close of probation. At yun ang pinaka-matindi sa lahat. Bakit? Kasi alam natin na kapag yun ay naganap sa buhay ng isang Kristiyano, maganap po yun sa buhay ng isang Kristiyano, ang pinakamalungkot sa lahat, yung pagsara ng pintuan ng awa ay kasama tayo na hindi po makalusot. Kaya kailangan natin, bago magsara ng pintuan ng awa, mga kaibigan, ay nakalubos tayo ang ating relasyon, ang ating koneksyon sa ating tagapagligtas. Sapagkat darating po talaga ang panahon na iyon ay mawawala po. Ibig sabihin po, matatapos ang kanyang ministry roon. At siyempre po, bago tayo malubos na sabi nga po ay maselyuhan, ay kailangan nating mabuhusan ng latter rain o tinatawag na banal na espiritu. So yun po kasi ang tinatawag nating the perfection of our character. So ready na po ba tayo sa ating topic? So intro lang po ang ating ngayon ngayong umaga dahil po napakahaba po nito. Aabutin tayo hanggang December na po ng ating pong pag-aaral tungkol sa sanctuary. Okay. Question. Ano ba ang purpose ng earthly sanctuary sa wilderness? So, what amazing truth does this teach us about God's love for us? Ano ba talaga? Ano bang purpose? Bakit din ba basta lang Sabi ko nga ho sa inyo, itong ating tinatawag na earthly sanctuary ay modelo dito sa lupa na it really points to the heavenly sanctuary. Exodus 25 verse 6. Siguro po, gusto ko na tayo po ay, kasi ito medyo tatalakay tayo rito, na kailangan po natin ang banal na kasulatan. Basahin natin ha. And let them make me a sanctuary that I may dwell among them. So yun po yung kumbaga po sa atin ay meron tayong may bahay-sambahan, pero ito po kakaiba sapagkat lahat ng furniture, it points to Christ. Lahat ng bahagi ng sanctuary, na earthly sanctuary, it points to Christ. So yung kanyang po ministry, no? Yan. In the Garden of Eden, sin had broken the face-to-face relationship with God and humanity.
sin forfeited our first parents' unhindered communion with God. Tama naman po, no? Nang pumasok po ang ating kasalanan. However, the Creator still desired to draw us to Himself and to enjoy a deep covenant relationship with fallen humanity. And He began this process right there in Eden. So paano po nangyari yon? Di ba? Naghanap po sila ng ng kanilang po pwedeng maging damit, ang ginawa ni Adan at Eva nung sila nagkasala, nagtago, at nakita nila ang kanilang kasarilan. Pero ang ginawa po nila, kumuha sila ng mga dahon. Pero ang ginawa ng Diyos, alam niyo po, yun palang step pa, ginawa ng Diyos, grabe ang Panginoon. Sobra mapagmahal. Siya ang naghanap, nag-sacrifice ng hayop upang maging damit naman po sa kanila at pointing yon sa righteousness ng ating Panginoon. At kita natin mga kaibigan, sabi nga, the sanctuary testify of God's unceasing desire to dwell among His people. This is God's idea. Nyo lamang, paki-screenshot to, His ultimate goal is relationship, and the sanctuary was His chosen means to do it. The sanctuary is the tangible evidence of God's presence with His people on earth. So, makita natin po dito mga kaibigan, kaya yung sanctuary po ang nagpapatunay ng unceasing desire ng Diyos na makasama tayo. At yun po sa pamamagitan po ng earthly sanctuary. Pero syempre po, itong earthly sanctuary, pointing every furniture doon sa heavenly sanctuary at walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus. So doon sa Numbers chapter 2, ito isang evident na pinapakita ang tabernacle ay sabi nga po located in the center of square encampment. Na kung makikita natin, ordinary po sa mga ancient Near East, the king will place his tent. So the tabernacle symbolizes that God is the king over Israel. Kaya mapansin po natin, nakita ko sa aking unang slide, nandoon yung tabernacle, yung earthly sanctuary, bawat po yan, north, east, southwest. North, east, southwest. Nandoon sa north ay yung pong apat, apat na tatlong tribes. Dito sa north, east, tatlo pa rin po. Pagdating sa north, east, south, tatlo pa rin pong tribes. North, east, south, west. Sa west naman po, tatlo rin po na tribes. So, ibig sabihin, 3 times 4 equals 12 tribes. So, at sa gitna po ng 12 tribes na iyon, naroon po talagang instruction dito ng Panginoon. Pinakamaliit na detalye para maipatayo ang earthly sanctuary ay ibinigay po ng ating Panginoon. So doon sa description ng Number chapter 2 po, mga kapatid, ay meron din po tayong mga Levites. At ito ay, sabi nga po, yung mga tent na kung saan ay ini-illustrate naman dito na ang nearness ng ating Panginoon at distant po ng tao. So, hindi po tayo pwedeng pumantay sa Diyos O di ba, sino sa atin dito ang pwedeng pumantay sa Diyos? Wala. So, ibig sabihin, kahit na po yung mga high priest, yung mga Levites, during that time, ay medyo bukod po sila ng pero magkakasama po ang lahat ng tribe. So another purpose po ng sanctuary is to provide a location for a centralized, divinely ordained system of worship. So akala natin wala nang worship ng araw, hindi po. May worship po. At because it is God's presence in the midst of the people was jeopardized by their impurities and moral failings, He provided a system of sacrifices and offerings through which unholy people could live and remain in the presence of the Holy God. So, ibig sabihin po mga kaibigan, ang sanctuary po ito ay divinely ordained system of worship. At dahil po dito mga kapatid, tandaan nyo to huwag nyo kakalimutan sa lahat na nakikinig, ay ito rin po ang pinapatungkol sa mga sakripisyo
So, sacrifices at offerings sa lahat ng isang makasalanan. Kaya lahat doon may tinatawag na Yom Kippur, Day of Atonement. Meron naman daily sacrifice. No, yun tinatawag na Yom Kippur, yung pong tinatawag na Day of Atonement, once a year lang yun. No, pero kakaiba po yun. Kakaiba po yun. No, kaya dito, sa context na to, sanctuary reveals details regarding the plan of redemption, which included not only the sacrifices, but the ministry of the priesthood, which is the integral part of the plan of redemption as well. Kaya may papel na ginagampanan ang high priest. No, sabi nga po, in the lineage of Melchizedek, no, kung inyo pong mamarapatin, ay yan po, marami po tayong mga topic diyan kay Melchizedek. No, sino nga ba yung Melchizedek na yan? Okay, marami tayong diyan, wag na kayong may mga topic tayo diyan. Kaya maganda po ang plan of redemption. Within the sanctuary, the creator of the universe, the one who made all that was made, lower himself to dwell among homeless wanderers in the desert. Kaya ang Panginoon, para po, sabi nga po doon sa most holy place, di ba? Nandoon yung Ark of the Covenant, no? At yung tinatawag natin na mercy seat. At yung Shekinah glory ng Diyos. Bumababa, no? Ang Panginoon. Kaya kumbaga po sa atin ngayon, sa ating panahon naman, bumaba naman si Jesus para po magsakripisyo sa atin. Kaya lahat ng nasa earthly sanctuary, hindi pwedeng inimbento lang yan ni Moses, no? Hindi inimbento lang yan ng kanyang mga kasamahan, sina Joshua at Caleb, no. No. Yan po ay ibinigay na detalye ng Diyos. Pati nga kulay po ng tela yung sa kanila pong tent, aba po yun ho ay hindi basta-basta. Talagang pati kulay ay may symbol po yun. Hayaan nyo, yan naman ay isa-isahin ho natin. How should this pack along help us avoid harboring ethnic, class, or cultural prejudices against anyone? Kasi, di ba, bakit po pinagsama-samang ganon? So, ano raw po ang ating masasabi na sa ating pong panahon, minsan sa atin po, mga mga Bisaya yan, mga Kapampangan yan, mga Ilocano yan, mga Tagalog yan, mga Tamad yan. Oo, may mga ganon no? Mga dugong aso yan. Oy, naku, kumbaga sa ibang bansa naman, naku, wag tayo makasama mga mga black. So, huwag tayo makasama yan. Hindi tayo kayo yan kasi mga white yan. Tayo mga brown. So, dapat sa ganon, mga kaibigan, nawawala yun sa atin. Nawawala yung, mayaman yan, to mahirap. Doon ka, kakain. Mga mayayaman dito, exclusive. Kaya ako, sa totoo lang, ayoko din yung pag ako ini-invite sa iba't ibang churches, binubukod bagay speaker, oy, dito tayo. Ma'am, pasensya na po, doon tayo sa ganong room. Dapat hindi ganon. Sa atin, pagka po tayo sa atin, sa mata ng Diyos, pantay-pantay lahat. Kung saan po ang ganun po dapat sa atin ay ganun. Dahil si Jesus, wala siyang pinili at wala po siyang no. Kaya sabi dito, be holy. Ayan, sabi na Exodus chapter 40 verses 9 to 10. Thou shalt take the anointing oil and anoint the tabernacle and all that is therein. So, nagkaroon po ng tinatawag ko sa atin ay dedication. Hindi ho basta-basta na lang, teka, ano na tayo, mga high priest, okay na. Hindi po ganun. Bawat step ay instructed ng Panginoon. Kaya dito po, the sanctuary was to be regarded as holy. The basic idea of holiness is separateness and uniqueness in combination with belonging to God. So napaka-importante po mga kaibigan, na makita natin itong kahalagahan ng sanctuary. The typical service was the connecting link between God and Israel. The sacrificial offerings were designed to prefigure the sacrifice of Christ and thus to preserve in the hearts of the people an unwavering faith in the Redeemer to come. So, pansin natin mga kaibigan, talagang nakipag-connect ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. At alam niyo po, paano magaganap yon? Kinakailangang
may magsasacrifice. Kaya long before Christ was nailed on the cross, it was already planted. No, it was already talagang tinanim na ng Panginoon. At yung pagpaplanong iyon ng ating Panginoon, long time ago, it was already planned doon pa lang sa heaven. Kaya pagbaba dito ng ating Panginoon, step by step na po yun. At syempre, bago dumating ang ira ng ating Panginoong Hesus, dumating muna sa atin at ipinakita ang tinatawag na sacrificial service. Kasi may tinatawag na, sabi ko nga sa inyo, may daily offerings. No, may daily sacrifice, pero meron ding day of atonement. So yun po ang ating makikita dyan. Ano? Hence, in order the Lord might accept their sacrifices and continue His presence with them, and on the other hand, that the people might have a correct knowledge of the plan of salvation and a right understanding of their duty, it was of the utmost importance that holiness of the heart and purity of life, reverence for God, and a strict obedience to His requirement should be maintained by all connected with the sanctuary. Kaya nga po, papapansin natin, mapag-aaralan po natin yan pag dumating na tayo doon sa lundo ng ating pag-aaral. Pero for now, sasabihin ko din sa inyo na ang high priest, yan po ay mayroong tali. Papasok po siya roon. Kapag hindi katanggap-tanggap ang buhay ng high priest, napapasok doon sa holy place, ano po, sa siyempre courtyard, tapos pupunta ng holy place. Pagka at ang mga damit nila may mga ano po, mga liliit na bells. Kapag narinig po nila na parang may bumaksak, ibig sabihin po, yun, at actually po namamatay right then and then, ano, walang nakakapasok doon. Lalong mamamatay ka, kaya ang gagawin, hihilahin na lang yun. So matindi po, no? Kaya hindi po pwede, lalo pagka Day of Atonement, ay nako, talagang napakahabang kanilang preparation. Kasi yun po yung tinatawag na Yom Kippur, na this is gonna be done once a year. Talagang lahat, ano po, sapagkat yun po ang isang, kumbaga po sa atin ay kanilang pinakalundo ng lahat ng services na ginagawa nila doon sa earthly sanctuary. Kaya tayo po mga kaibigan, sa atin man, kailangan po natin ng holiness of the heart, purity of life, reverence for God, and strict obedience to His requirements. So para po magkaroon po, ma-maintain ang connection ng bawat isa sa ating Panginoon. God's holiness transform us and set us apart. His holiness is the ultimate motivation for the ethical conduct of His people in all spheres of life. So whether they're observing the dietary laws, respecting the priests, conforming to the former laws, obviously God wants us to grow in holiness as we go and get closer to Him. So lahat po, no, sasabihin nila, wala naman yan sa Bible eh. Ba't kailangan sundin natin yan? Pero lahat po ng bawat aksyon nila, kahit po sa pagkain, kahit po yung may mga sakit, kahit po yung tinatawag natin na sasabihin natin, teka muna, may mga ketong yan, sa dinadala yan. Meron yang mga missiles, o mga missiles, ano po, chicken pox. Saan dinadala yung mga, meron po silang quarantine na lugar. Kina-quarantine din po sila. Anong klaseng pagkain? No po. And until now, when you go to Israel, no po, ay ang kanila pong tinatawag na ano po, na dietary laws ay sinusunod nila. As much as possible, wala pong trace ng dugo doon sa mga pagkain nila. Kaya po pagkain ng baboy, talagang out po 'yan, no? Pagkain ng kabayo, out po 'yan. Pagkain po ng mga rabbit, out po 'yan. No, kasi ngayon ginagawa ng tapa ang rabbit, ginagawa ng tapa ang kabayo. No, baboy, kinakain ng mga baboy. Pero mga kaibigan, hindi po ganoon. No. Kaya ibinigay sa kanila, pati sa mga isda ngayon, mga exotic pa, no? Pati nga ahas kinakain.
pati alupihan, kinakaipis, inaadobo, no? Grabe. So may mga grabe na talaga, no? Hindi nila nasunod. Kaya merong mga bagay-bagay na atin pong sinusunod yon. At lahat ng yon ibinibigay sa panahon ng tinatawag nating ano po, yung ating dietary laws. No? Obviously, God wants us to grow in holiness as we get closer to Him. And this change can come about through a self-surrender of our simple nature and through a willingness to do what is right. No? Regardless of the consequences. Kaya importante po mga kaibigan, sabi nga sa ating sarili, think about yourself. Think about your habits now. Think about your taste. Think about your activities, etc. How much of what you are and what do you do would be considered holy? It is kind of a tough question to face, isn't it? Kaya napaka-importante po sa atin. Ano po ba? Marami ba tayong dapat isurrender sa ating Panginoon? Anong klase? Pagkain ba natin? Mga activities ba natin? Mga habits natin? So doon, sa panahon na yun, lalo na po Day of Atonement, ako po, pwedeng lahat sila, paulan na ng ganito ng Panginoon, patayin sila eh. Pero alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Kasi ang Diyos ay hindi dapat ipinoproject ng maraming tao na God is a God of wrath. No. God is a God of love, not a God of wrath. No. Lalo na kapag tayo ay nagsurrender ng buhay natin sa Panginoon, sumunod tayo, alam natin, God will really bless us, mga kapatid. Ito na. Ano yung mga furniture or instrument doon sa sanctuary? So, dito po sa Exodus 31, verses 2 to 11. So, ano raw po ang mga verses na ito na mga objects sa earthly sanctuary na makakalink doon sa Genesis chapter 1, verse 2. Exodus 25, verse 9. At sa ating buhay. Paano po magaganap po ang lahat ng ito? Of all the objects in the sanctuary, tandaan nyo to ha, the Ark of the Testimony, which is the Ark of the Covenant. Naroon, tandaan nyo ha, huwag nyo kalimutan, naroon ang 10 Commandments ng Panginoon. Amazing, yung sinulat po na ceremonial law ni Moses, no, naroon sa labas ng Ark of the Covenant. Ang tawag po sa ibang word ay Ark of the Testimony, which is the supreme symbol of God's presence and holiness. The name derives from the 2 stone tablets of the law called the testimony, no, that were placed inside the ark. Kaya at yung sinulat, iba yung moral law sa ceremonial law. Ang moral law, which is the Decalogue, which is the 10 Commandments of God, naroon sa loob ng Ark of the Covenant. Pero yung pong, tandaan nyo to ha, huwag nyo kalimutan, yung ceremonial law, na ito po ay napakalungkot, marami kasing mga relihiyon nagsasabi, wala na 10 utos, maliwanag sa Colossians chapter 2, verses 12 to 17, para may background kayo, verse 12. Ay wala na, itinako na rin, it was already abrogated. Hindi nila alam na hindi yon ang Decalogue, hindi yon ang 10 Commandments of God, hindi yon ang moral law, ang nailed on the cross, because it's pointing to the sacrifice of Jesus, which is what? The ceremonial law, mga kaibigan. At meron din pong Sabat na binabagit sa Colossians na akala ay Sabat wala na, sinabi rito. Teka muna, anong Sabat ba yan? Kasi dalawa po. Yung tinatawag natin na weekly Sabbath at yearly Sabbath. Ang yearly Sabbath, yung pong patungkol sa ceremonial law na sinulat ni Moses, mga kaibigan. Pero yung moral law, tandaan niyo yan, huwag niyo kakalimutan. Weekly Sabbath, Decalogue, 10 Commandments of God na nanatili. Kaya yung abrogated at ipinako sa krus, dahil nung namatay na si Kristo, wala na yon. Yun yung ceremonial law na mismong nasa labas ng Ark of the Covenant. Pati nga yung pot of manna, naroon pati yung
Yung rod ni Moses nasa labas. Nasa labas po sila, mga kapatid, ng Ark of the Covenant. Kaya ito yung supreme symbol of God's presence. Bakit po? Kasi 'di ba meron doon dalawang angel, napansin nyo yung una kong slide, 'di ba? Yun yung mercy seat. Doon po nakikipag-connect, doon nakikipag-communicate po ang high priest at ang Panginoon. No, kaya ano natin yan, huwag kayo mag-alala. Bawat furniture, bawat instrument, yan po ay may katumbas na kahulugan. On top of the ark was placed the mercy seat. Yan, nabanggit ko na mercy seat ko, no? With 2 cherubims overshadowing the cover with their wings. At ito ang tawag po dito ay atonement cover, which convey the idea that our compassionate and gracious God has reconciled the people with himself and made every provision for them to maintain a covenant relationship with him. Kaya napakahalaga po ito, mga kapatid. And this is the place once a year, ang tawag ko nga po ay kanina ay Yom Kippur in Hebrew o Day of Atonement. Atonement for the people and the sanctuary took place. At in Romans chapter 3 verse 25, Paul refers to Jesus as atonement cover. No, propitiation, sacrifice of atonement. For Jesus himself is the place of redemption, the one through whom God has made atonement for our sin. So sa pamamagitan po ng ating Panginoon. Doon sa in the holy place, the first apart na compartment, ay meron po doong lampstand. Yun eh. Tatalakayin po natin sa mga susunod. Merong altar of incense, produces the protective smoke. No? Meron tayong table of the shewbread. No? 12 po yun. Ano, representing the 12 tribes. No? At meron din po doon mga tinatawag na mga pans, jars, and bowls, and dishes na nakalagay din po doon. So yun po ay isa-isa meron po tayong pag-aaral dyan. Ito kahit na maliit lang ang ating information tungkol dito, ay makikita natin na mayroon din po, mga kaibigan, na God's covenant with the people. No. Ito na. Ano po ang center of divine and communal activity? What more does this text teach us about the function of the sanctuary? So at the dedication ceremony of the newly built temple, King Solomon offered 7 cases of specific prayers that could be offered at the temple. The 7 functions exemplify the extensive role of the temple in the lives of the Israelites. So yan po ang ating The temple was a place for seeking forgiveness, for oath swearing, for supplication when defeated, for petition when faced with drought or other disaster. It also plays a place for the alien to pray, as well as a place to petition for victory. Kaya po napakaganda po, mga kaibigan, na hindi man wala tayong earthly sanctuary din sa lupa, sapagkat alam natin ginanap na ng Panginoon ang tinatawag na heavenly sanctuary, ay maging place po ang bahay-sambahan, the dwelling place din ng Diyos, dwelling place sa ating mga puso, pero magiging place yon ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagpapatawaran. Kaya hindi pwedeng tayo nagpupukpukan, nagbabakbakan, nag-iinggitan, no? Nagsasiraan, nagchichismisan sa loob ng bahay ng sambahan ng Panginoon. Kasi kung literal nating nakikita ang Diyos, no? Literal nating makikita ang Panginoon sa ating bahay-sambahan, kahiya-hiya lahat ang ating mga pinaggagawa. No? Kahit na Sabat, nag-game. Kahit na Sabat, hindi ba natin mapahinga din ang ating mga cellphone? Kahit Sabat na Sabat, nakichismisan. Sabat na Sabat, natutulog, hindi nakikinig. No? Hindi nga sa pagano. At minsan, mapasok tayo sa bahay-sambahan, puno ng galit sa ating puso, puno ng inggit, puno ng pagmamataas. No? Bakit ganon? Hindi mawala sa atin yung pagmamataas. Hindi mawawala mga inggit sa ating buhay, sa ating puso. Bakit di natin, mga kapatid, no? Na kapag kayong bago dumating ang Sabat, hindi yung panahon ng Santa Cena, hindi ganun eh. Sapagkat naniniwala ako
na araw-araw is a day, communion with God. Every day is a day, no, communing with God. Every day is a day, mga kapatid, asking for forgiveness. Kaya nakakalungkot po, mga kaibigan, na sabihin na natin po na nakakalungkot po talaga, no? That the temple was intended to be a house of prayer for all people. So ito po, mga kaibigan, yung temple sa house of prayer. Kaya may daily sacrifices, talagang daily offerings, no po. At hindi tayo po pwedeng mabuhay nang hindi tayo nananalangin, mga kapatid. The sanctuary was the ideological center of basically all activity in Israel. Religion was not part of the believer's life, not even a major one. It was life. So ano po ang sabi dito? What does this tell us about the role that our faith should play in our own lives as well? Ano ang ginagawa, mga kapatid, ng pananampalataya natin sa atin araw-araw na buhay? Kaya po ang number 1 po, mga kaibigan, si Jesus. Sapagkat lahat ng mga furniture at instrument na naroon mula doon pa lamang sa courtyard, mula pa sa lahat ng kulay na yon ng mga tent nila, ay it points to Christ. Kaya si Jesus po iyon, mga kapatid. So when the people wanted to receive advice or judgment, or if they repented of their sins, they went to the sanctuary. The sanctuary was also the hub of life during the desert years of Israel. When God desired to communicate to his people, he did so from the sanctuary. Therefore, it is appropriately called the tent of meeting. So, sabi nga dito sa akin tanong, think about our prayer life. How deep, how rich, how faith-affirming, and life-changing is it? Perhaps the first question you need to ask yourself, ito po ang aking tanong sa inyo, how much time do I spend in prayer? Kaya po ang lugar po ng sanctuary po, mga kaibigan, ay napakahalaga. Yun ang panahon na nakaka-receive sila ng advice or judgment. Yun ang panahon na sila nagsisisi ng kanilang kasalanan. So they went to the sanctuary. So sa atin po, mga kapatid, ang sanctuary po ay hindi po sa earthly sanctuary yan, no? Sapagkat natapos na po yun, doon tayo sa tinatawag na heavenly sanctuary. At sa heavenly sanctuary, mga kapatid, ito ang ultimatum. Kasi talagang panahon na aalis ang high priest, walang iba kundi si Jesus, sa kanyang mediatorial work. At pag alis ni Jesus sa alam niyo ba, pag alis niya sa heavenly sanctuary, no, sa kanyang mediatorial work, ang masama lalong magpapakasama. Dahil wala na po ang mediatorial work ni Jesus, wala na rin po ang Holy Spirit sa kanila. Napakasakit po yun, wala na. Kaya lahat ng masamang gagawin, wala na pong nagko-convict sa kanila ng masama yan, hindi maganda yan, hindi yan mabuti. Wala na, kasi wala na rin po ang Holy Spirit. Wala na rin si Jesus sa heavenly sanctuary. Kaya po sa atin, sa most holy place ng heavenly sanctuary. Kaya importante sa atin, mga kapatid, na sa ngayon, ipakita na po natin ang tunay nating pagpapahalaga sa ating relasyon kay Kristo. Until I went into the sanctuary of God, time and again, the Psalm shows that the sanctuary plays a significant part in the relationship between believers and God. Well known is the firm convictions David expressed at the end of Psalms 23, that he will dwell in the house of the Lord forever. So sa atin, mga kapatid, maging ito ang ating prayer. No? Kung atin po titingnan, ikukumpara po natin sa ngayon. Minsan, ang ating mga apo o anak, laruan ng laruan sa bahay-sambahan. Binababoy, sinisira. Ginagawang basurahan ang mga benches. Yun ang kalungkot. Nasa loob ng bahay-sambahan, dedicated na, kain na nandoon. Mga kaibigan, pumunta ka ng Catholic Church, walang ganon. Ako po'y matagal sa Catholic. Walang ganon.
Doon ka pa lamang sa pinaka-entrance para bagang damang-dama mo na ang presence ng Diyos. Yung bang parang sa kanila, no, talagang doon pa lamang po, yung parang ano talaga, may dramatically ano talaga, no, expression po ng tao. Sa atin parang wala lang. Parang common lang ang pagdalo, common lang ang pagpunta ng bahay-sambahan ng Diyos. Kainan dito, kainan doon, chismisan dito, chismisan doon, tulugan dito, tulugan doon. Mga kaibigan, wala kayong makikita niyan. Sorry po ha. Hindi naman ako matagal sa Catholic Church. Wala kayong makikita ganan sa Catholic Church. Lalo ng mga malalaking simbahan. Ako po, hindi ganon. Pagpasok mo lang parang with awe, with reverence to God. Tayo po, no, parang palengke, talang laro dito, laro doon. Tapos pag sinasaway natin, sinasaway ng pastor o sino man, ang ating anak, tayo pang matapang, tayo pang galit. Mga kaibigan, kung ating itatranslate ang sanctuary na earthly at ganoon ang ginawa, patay lahat patay tayo. Hindi natin pwedeng gawin yun, mga kapatid. Because our God is holy. With awe and reverence, mga kapatid, and adoration, ganito dapat natin tinatranslate ang ating pong buhay sa pagsamba sa ating Panginoon. No, wala nang kabanalan. Pansin nyo, kaya nga po, nakakalungkot, ano? Sabi nga ni Habakuk, ano? Let all, sabi nga po, people, no, keep in silence. You are in the holy temple. Pero sa atin, nakikita pa ba natin yun? Parang wala na parang ordinary na pagpasok, ano? Pagpasok pa lang, yung gadgets na. Kaya dapat no, siguro kung ako pastor, ang gagawin ko po ay ganito, magpapa-approve ako sa sa agenda. O pagkasabat, lahat ng cellphone naka-off. Or lahat ng cellphone, may mga number naman yan. Lahat yan nakalagay sa isang box. Bubuksan na lamang yan pag sunset na. Kaya natin yan, mga kaibigan. Kaya nakakalungkot talaga, sa totoo lang. Nakakalungkot talaga. Ako pag Sabat po, naka-rest din ang aking cellphone. Pero po, pag ako'y nasa labas, kasi lalo't lugar na hindi ko naman talaga alam, binubuksan ko yan. Dahil bakit? Siyempre, magme-message, 10 ba yung lugar na yun? 10 ganon. So, depende rin case-to-case basis. Bigyan natin ng pahinga, pati gadgets natin. No, mga kaibigan. David's foremost wish in Psalms 27 was to be in the presence of Yahweh, the presence of God, a presence which was best experienced in the sanctuary. In order to show how much he cherished the sanctuary, David used the full range of expression to refer to it, calling it the house of the Lord, temple, tabernacle, and tent. It is there that one can meditate and behold the beauty of the Lord. The beauty of the Lord. Kaya po importante po para sa atin, mga kaibigan, ay makita natin ang kahalagahan ng ating tunay na pananaw sa sanctuary ng Diyos. Pananaw sa bahay-sambahan ng Panginoon sa ating panahon. Hindi po basta-basta po, mga kaibigan. At tayo po'y accountable. Pag hindi tayo nag-aalaga, check. Hindi tayo nagiging overseer, check. Hindi tayo nagiging vigilant, check. At hindi tayo nagko-concern sa bahay-sambahan ng Panginoon. Minsan nga nalungkot ako po. May nagyaya sa akin sa bahay-sambahan yon. Kaya habag na habag po talaga. Dahil po ang gilid po ay mga sako lang. Sako lang talaga. Tapos ang yayapakan po, mga putik-putikan pa. Talaga naman po. Pero pumunta ka roon sa bahay ng isang member doon, ay talaga naman, ay mansyon ng bahay. Parang hindi ko kaya yon na ang bahay ko ay mansyon, pero yung bahay-sambahan ng Diyos ay parang naiyak talaga ako. Alam niyo po, napaiyak po ako doon. Napaiyak po ako. Kaya po, nakakalungkot mang aminin, may mga ganito pong sitwasyon sa atin.
Dapat po ay, kung mayroon man dapat tayong pagandahin, kung mayroon man dapat tayong talagang bigyan ng diin sa ating pananaw bilang mga Kristiyano, unahin natin ang bahay-sambahan ng Panginoon ay maging sanctuary ng Diyos dito sa lupa. So ito rin po ang crucial sa sanctuary po, no? Mga activities. He keep the worshiper safe and hides him in the sanctuary, even in tough times. God provides secure refuge and a sure peace of mind for all who come into his presence. These expressions connect the beauty of God to what he does for his people. In addition, the sanctuary service, with its symbolic significance, shows the goodness and justice of God. So the ultimate object of David's deepest desire was not only simply to be in the sanctuary, but for Yahweh, no, the Jehovah, our God, to be present with him. That is why David resolved to seek God in Psalms 27, verses 4 and 8. So which insight did Asaph get after entering the sanctuary? Basahin niyo yan sa Psalm 73, verses 1 to 17. In Psalm 73, Asaph addressed the problem of suffering. He could not understand the apparent success of the wicked while the faithful were afflicted. He himself almost slipped, but going into the sanctuary made the difference for him. Napakaganda pong basahin niyo ito, sapagkat kitang-kita natin na si Asaph po, mga kapatid, kita niya ang nangyayari sa kanyang bayan, pero kapag siya pupunta ng sanctuary, it made him a big difference sa kanyang buhay. Kumbaga, tayo pupunta ng bahay-sambahan, kasi ang bahay-sambahan po ay ospital. Lahat tayo mga pasyente, iba't iba ang sakit natin. Kaya pagpunta natin ng bahay-sambahan, sa halip na tayo po ay maging katitisuran. Marami kasi mga katitisuran sa atin. Tisod sa iyong ugali, tisod sa iyong lahat ng mga ginagawa mo, no? Sino man ikaw, sino man ako, no? Tisod, maraming kinatitisuran sa ating iglesia. Pero dapat po ang ating bahay-sambahan po ay maging lugar na ospital na lahat tayo pasyente. Kailangan nating gumaling. Kailangan natin si Jesus. Kailangan natin ang doktor na mga doktor, ang ating Panginoong Hesus. Kaya importante po mga kaibigan, ang ating pong bahay-sambahan sa ating context. Kumbaga po sa sanctuary sa panahon noon, sabi ko kanina, di ba, it's a time for counsel, it's a time for judgments, it's a time for repentance, it's a time of rejoicing to the Lord, it's a time for talagang time na meditation, it's a time of prayer, it's a time of reflection, it's a time of self-examination. Napakaganda po ng sanctuary, mga kaibigan. There, Asaph could see the same power and glory of God that David mentions in Psalm 63, verse 2, and recognize that the present condition will one day change and justice will be done. He could reflect anew on the truth and receive reaffirmation that in the end, the wicked are on slippery ground and the faithfuls are secure. Kaya napakaganda po ang sinulat na ito sapagkat ipinapakita na sa ating panahon, lalo na kapag natapos na si Jesus sa kanyang mediatorial work sa most holy place ng heavenly sanctuary, yun ang pinakamalungkot sa lahat. Tapos na rin po ang probasyon sa lahat ng tao na wala kay Kristo. Kaya napaka-importante, nakakonect po tayo sa ating pong tigapagligtas. For those who seek God, the sanctuary becomes a place of confidence, a stronghold of life, where God will set them high upon a rock. From the truth that the sanctuary service teaches, we can indeed learn to trust in the goodness and the justice of God. Ito ang sinabi ni Ellen White. For the building of the sanctuary
Great and expensive preparation were necessary. A large amount of the most precious and costly material was required. Yet the Lord accepted only freewill offerings of every man that giveth it willingly. With his heart, ye shall take my offerings, was the divine command repeated by Moses to the congregation. Kaya importante po sa atin mga kaibigan na tayo po katanggap-tanggap. Hindi yun tayo nagbibigay para lang masabing, nako, ako'y nagbigay ng malaking offerings. Nagbalik ako ng malaking tithes ko. Akong hari dyan sa church na iyan. Ako'y pinag-uusapan dahil ang laki ng aking mga kaibigan, alam ng Diyos ang puso ng bawat isa. Kaya nga po, ang pinakamalungkot sa lahat, hindi kita kilala. Ang sabi po, mga kaibigan, yun ang pinakamasakit sa lahat. Sa Matthew chapter 7, verses 22 to 23, get out of my sight, I do not know you. Mga kaibigan. Kaya sa atin po, pag tayo nagbabalik, hindi mabigat sa ating loob na ibibigay ko to. Hindi tayo mabigat sa ating kalooban. Ganito ang akin. Hindi po ganun. Dapat po sa atin, mga kapatid, binibigay natin ang lahat para sa ating Panginoon. Devotion to God and the spirit of sacrifice were the first requisite in preparing a dwelling place for the Most High. So anong klaseng spirit of sacrifice tayo? Kung sa atin ngayong panahon, ano ba ang sacrifice na ating ibinibigay? Minsan, maramot tayo sa gawain ng Diyos. Dami nating sasakyan, ang lalaki ng bahay natin. Hindi masama yun. Pero pumunta tayo sa bahay-sambahan ng Diyos. Kahabag-habag. Yun nga, napuntahan ko. Putik-putik pa yung lapag kasi nga po lupa lang. Ang kanyang dinding po ay sako lang. Pag umuulan mo, talagang basang-basa sila. Tapos hindi wala namang pong bubong. Ang bubong po ay lamang din, tent lang. Na may pangalan pa may pangalan pa po ng politiko. Pag tumingala ka, vote for ganito, for mayor. Iyak ako talaga, alam nyo. Tapos nag-invite sa akin, kalaki-laki ng bata. Hindi ko mahagip pasensya na po. Hindi ko ma-reconcile. Nasaan ang justice doon? Alam niyo, nung umalis ako doon sa bahay ng mayaman, dahil sabi may pagpipray pang ako. Alam niyo po pag ko doon ay talagang isinama ko sa prayer na tayo ay pinagkatiwalaan lang ng Diyos. Talagang pong napakaraming ganito mga pangyayari po sa atin. Wala tayong magagawa. So we see so little justice in this world now. Why then, without the ultimate hope of God's justice, would there be no hope of justice at all? Kaya ito po yung nakita ko na isang sinulat ng isa po ng author. Ito po yung aking nilagay dito. The tabernacle is a piece of holy ground amid a world that has lost its way. Anong ibig sabihin nito? It's a piece of holy ground amid a world that has lost its way. Sabi ng author po naman, na dinagdag ko dito sa aking presentation. What does that mean to you? Anong ibig sabihin nito? Kaya kung ating babasahin ng 1 Peter chapter 1, 14 to 16, in what way do you understand God's holiness? For you, what does it mean to be holy yourself? How can we become holy? At ang sasa na mga classic example ay yung mga anak ni Eli. Di ba? Alam nyo na nangyari dyan sa anak ni Eli. Ano nangyari? Lahat nangamatay yung magkapatid sapagkat wala silang pagpapahalaga sa banal na bagay, banal na instrument, banal na furniture ng ating Panginoon. Kaya nga po kung mangyayari lang po yung nangyari noong kina Eli, siguro ang dami pong namatay sa bahay-sambahan ng Diyos. Kasi wala pong yung pagkabastos, yung mga wala silang holiness. Ewan ko
Kaya wag nating gawing tulugan ang bahay-sambahan. Kung kayo nag-aantok no pagkakain, siguro po ang pinakamagandang magagawa ay pagkakain na, pagpatlak na, pagkakain na, okay, balik sa bahay-sambahan. Magkaroon tayo at umattend ng AY program. That minsan, kakain lang doon, wala na rin. Ako'y nagtataka sa dami na pupuntahan ko, no. Ako ay napakadami na, siguro 1,000 ng bahay-sambahan ng Diyos ang napuntahan ko. Pero bihira po akong makakita. Siguro 1 in a million na up to ang dami ng divine worship. Ganon din ang dami ng AY. At yan po mga kaibigan, no, ako po ay bagong binyag pa sa Palawan, doon sa Manalo Extension, doon kasi ako naging Adventist. Ang dami ng midweek, dami po ng vesper, dami ng Sabbath school, dami ng divine, dami rin ng AY. Yun ay makikita ko lang, nag-iisang church lang yun na ganun. Doon po sa Palawan Adventist Church sa Manalo Extension. At after po ng AY, may sunset pa po na worship. Doon po talaga. Yung dami pumunta, alam niyo naman ako'y naging pastor sa iba't ibang dako. Na mabibilang sa daliri na pagkakain, balikan lahat sa bahay-sambahan. Hindi po. Ang iba, pumupustit ng umuwi pagkakain. Hindi na nabalik yan. Hindi na nabalik yan. Ang iba naman po, pagkatapos ng samba, uwian na, puslita na. Wala nang bumabalik sa AY. Ang Adventist Youth Program ay hindi lang po sa kabataan. Yan po ay para sa lahat. Suportahan natin ang ating mga kabataan. Kaya nakakaiyak po mga kapatid. Kaya kung yung ginawa sa anak ni Eli ay pwedeng gawin sa ating panahon, siguro marami nang namatay na katulad ng mga anak ni Eli. Marami nang namatay sa atin. Marami na. Yung bang right and there, no? Pinatay. Talagang wala po, mga kapatid, namatay. Bubulakta na lang. Parang sa panahon ni Sapira, no? Yung mag-asawa, Sapira, no? Sa New Testament. Ay, kunwari, nagbigay sa Panginoon no? Pero yung pala, mas malaki yung itinago. No? Patay, bulakta. Doon mismo, patay. Sa harapan nila Pedro. Siguro po, pagka merong ganun po sa atin, siguro po, marami ring mamamatay. Kasi po, hindi tayo tapat sa Panginoon. Yung bang maramot tayo sa Panginoon. Samantalang lahat ay pag-aari ng Diyos. No? Nagtataka nga ako, no? Ang sapatos, 37,000. Saka pa, ang baga, 500,000. Kakabili po ng gano'n, no? 500,000. Magkano pinakamababa mong bag, sabi sa akin ay 97,000. Ano yan? Ha? Nagulat ako. Grabe, no? Grabe. Pero sa gawain ng Panginoon, mararamot. At hindi natapat sa pagbabalik ng ikapo at nagbibigay ng malayang handog. Sorry po, pero talagang nangyayari po ito, mga kaibigan. At dito ko po tatapusin ang ating pong I prepared more than 78 slides, pero dito ko po tatapusin. At meron tayong part 2 ng ating pong introductions para magkaroon tayo ng question and answer po. Naniniwala ako mga kaibigan ng Diyos ay pag-ibig. Hindi para ako mag-judge at mag-condemn sa ginagawa. Pero sino po ang magsasabi kung mali po tayo? So sa akin, alam natin accountable tayo sa lahat sa ating Panginoon. Pero ang pinakamaganda sa lahat, bukas pa ang pintuan ng awa ng Diyos. Bukas pa ang kanyang puso. Nandiyan pa ang banal na Espiritu. At hindi pa nagsasara ang general close of probation. Kaya importante sa atin mga kapatid, mga kaibigan, ay maging tapat tayo sa Diyos. At ang ating connection ay gano'n na lang sapagkat si Jesus na ating Panginoon ay nagmahal para sa atin. Kung mayroon mang unang nagmahal, si Jesus po ang unang nagmahal sa atin. Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin sapagkat ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus upang sa pamamagitan niya ay meron pong propitiation, sacrifice na ginawa
sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Amen po.